Hello guys, for this video, gawa naman tayo ng ubi pandesal. So ito guys yung mga gagamitin ko na available dito sa Norway. So meron tayong gatas, may butter tayo. Ayan. Meron tayong asukal, sugar, yung yeast natin yung pampaalsa, asin, iodized itlog, powder milk na nido, harina, and then yung pang cover natin tsaka yung tela sa dough. And then, yan, meron akong tasa dyan. Iinit ko yung milk. Yung bowl para sa paglalagyan ng dough. Tapos, yung mga panukat natin. So, yan. So, meron din akong ubi flavor, guys, ha. Ito. Ayan. So, ayan, guys. So, magpapainit muna ako ng antag dito, ng gatas. So, pag nagpapainit ako ng gatas sa microwave na lang kasi mas tansyado ko yung ganong init ang kailangan ko. So, pinapainit ko to ng 1 minute and 10 seconds. And then, for exact measurement, pakitignan na lang po sa description box. So, ayan. So, mga 1 minute and 10 seconds. And then, after na, yung naman, lagyan na natin itong gigisingin natin ngayon yung yeast. Ayan. So, yung sugar natin. So, ayan. Maglagay tayo ng sugar. Yung tamang measurement lang, guys. Hirap ng pumalpak. Sayang nga ang ingredients. And then, yung ating yeast o yung pampaalsa. So, ito yung gamit ko, guys. Tablespoon. So, ganyan guys ang ating. For exact measurement, pakitingnan na lang po sa description box. Yan. So, mga tamang measurement lang tayo guys at mahirap na, diba? Ayan. So, nakailang mali din ako dito guys. So, normal lang yun para sa mga nagpa-practice na kagaya ko. Pero ngayon, alam ko na siya. And then, yung pinainit nating milk na 1 minute and 10 seconds. Yan. Tapos, haluin natin siya gamit ang tinidor para mahalo yung nasa ilalim na sugar. Ayan. So, tama lang yung init niya para umalis siya. Hindi siya pwedeng yung masyadong mainit kasi mamamatay naman yung yeast. Pag naman malamig, hindi yan mabubuhay, hindi siya bubula. So, tama lang talaga. Yan, guys. And then, pag ganyan, guys, isi-set aside natin siya ngayon para magising ang ating yeast. Yan. Dapat din, guys, remember, andito ako sa Norway, so medyo malamig dito. Dapat nakasarado yung bintana para hindi ilamigin. Lalo na ngayong magwi-winter. Ayan. So, ito, kukuha ko ng plastic pantakip dun sa yeast. So, isahan na lang para magamit ko din sa paglalagyan ng dough mamaya. So, sinukat ko na siya dyan. No? So, ngayon, tatakpan ko siya. Tapos, ilagay ko lang siya sa mainit na lugar. Ayan. So, ganito guys ang itsura niya. Pag hindi pa siya bumubula. Dapat nasa yung temperature hindi siya malamig. Dapat guys, tama lang ang init. Ayan. So, tapos, magme-melt naman ako ng butter ngayon. So, ganyan ang itsura niya guys. Melt tayo ng butter. Tingnan ko. Tingnan natin. Dagdagan natin ng kaunti pa. So, okay na yan, guys. I-melt ko to ngayon. Ayan. And then, punta tayo sa dry ingredients, guys. Sa mga 4 cups of harina ito. So, hindi ko masyadong pinuno yung cups kasi gagamitin ko pa naman siya pag magro-roll na ako o magmamasa na ako ng dough. So, okay lang. Yung mga tansyahin nyo lang, guys. Para hindi siya dumikit-dikit ba. Ayan. 4 cups of flour. Ayan.
And then, lagyan ko din siya ng milk. Ayan guys. So, ito yung available na powder milk dito. May nabibili din ng milk na pang baby dito. Pero mas type ko tong Nido. Ayan. Siguro pwede ng Bear Brand. Hindi ko pa natatry yung Bear Brand. Pero, ayan. Tapos, asin o iodized salt. Wag yung rock salt guys. Baka matagal matunaw yun. Iodized salt na lang. Ayan. And then, haluin natin muna. Haluin natin. I-mix muna natin ng mga dry ingredients ng maigi. Ayan. Tapos, yung ating itlog. So, nilalagay ko sa dyan, guys, para makita ko kung meron bang nakalusot na eggshell. Ayan. Sa dark container ko muna siya bibiyakin. O yung ika-crack yung egg. Sa mga 3 eggs yan. Lagyan na natin dyan kung wala na naman tayong nakitang eggshell. So, ayan. Unti-unti na natin ilagay ang mga wet ingredients, guys. Then, halu-haluin lang uli natin, di ba? And then, pag nahalo na natin ng maigi, lagyan na natin itong ube flavor. Ayan. So, lagyan natin dyan. I think 1 tablespoon to ng ube flavor. Ayan. And then, ihalo lang uli natin siya, syempre. At saka yung butter pala. Pag nahalo natin yung butter, 1/2 cup of butter. Ayan. Ito na guys, ang pagkakasunod-sunod. Diba? 1/2 cup of butter. And then, simulan natin, sayang ang ingredients. Then, pag nahalo na natin maigi, kunin na uli natin yung sinet aside nating pangpaalsa natin yung yeast yan. Ganyan ang itsura niya, mabula siya. So, success yan guys. Ihalo natin ngayon siya dyan. Ayan. And then, pag nahalo na natin, haluin natin siya ng maigi guys. Ayan. Make sure na nasimot natin siya, char. Then, halo-halo lang. Halo-halo, ayan. And then, after natin mahalo-halo, so, ayan. Kulay ube na siya, guys. Ube flavor. Ayan, di ba? Mamasahin na natin siya, guys. Make sure na nahugasan yung kamay nyo. Ayoko kasi na may alahas pag nagmamasa ako. Tapos yung pagmamasahan, dapat malinis na, of course. Ayan. So, maglalagay ngayon ako ng paunti-unting harina. Ayan. So, mamasa natin siya. Ayan. Expected nyo na dapat malambot siya, guys. Ayan. Hindi matigas. Yung una kong gawa, matigas. So, nakailang mali din ako. So, ayan na, guys. Imamasa na natin siya. Paunti-unti yung lagay natin ng harina. Diba? Ganyan. So, lagyan pa uli natin siya ng harina hanggang sa maging maganda yung texture niya. Hindi siya yung didikit. Ayan, di ba? So, gamitan natin siya nan. Di ko lang ang tawag niyan, bahala na kayo. Para matanggal yung nasa akin. Yan, guys. So, magdagdag lang tayo ng harina paunti-unti, guys. Hanggang sa makuha na natin yung perfect na dough. So, yan guys. Kung makikita nyo, i-pass forward na natin. Paunti-unti lang. Dapat matyaga tayo dyan. So, dito sa ganito kasi nag-add ako ng ube flavor. So, mas wet siya. Ayan. So, inaabot ako dito na ng mga 20 minutes sa pagmamasa pa lang guys. Matyaga ka dapat magmasa. So, makikita nyo guys, yan, nag-i-improve naman na siya. Hindi na siya dumidikit-dikit masyado. So, talagang tiyagaan lang din talaga to guys. Matira matibay. Ayan. So, hanggang sa makuha na natin yung tamang
texture niya. Ganyan dapat siya. Expected na. Tingnan niyo guys, wala na siyang dumidikit-dikit. Sa paunti-unti lang yung paglagay niyo ng harina hanggang sa maging ganyan siya guys. So, and then ang lambot niya, 'di ba? So, dapat ganyan, malambot. So, ayan guys. So, a reminder lang guys, mas matagal imasa ang may ube flavor kasi nadagdag tayo ng wet ingredients. So, magiging ganyan siya guys. Ayan. So, aabutin na. Mas matagal tong imasa yung gantong type. Ayan. Kesa dun sa plain lang. Ayan. So, dapat talaga matyaga kang magmasa. So, after ng ilang minutes, 20 to 30 minutes, ayan. Pag dapat ganyan na siya guys. So, hindi na siya nagdidikit-dikit. And then, lalagyan ko ngayon ng butter itong bowl. Dahil papagpahingahin natin siya. Paaalsahin natin siya dyan yung dough. So, lagyan natin ng butter. Tapos, dapat i-spread natin siya ng maigi para hindi siya dumikit. Ganyan, guys. Ayan. Diba? And ilagay na natin itong dough natin. Tingnan nyo kung gaano siya kalambot. Dapat expected nyo malambot yan guys. And then ipaikot lang natin para lahat ng round ng dough is malagyan. And then lalagyan ko ngayon siya ng takip. Ayan. Yung ginamit ko kaninang plastic. And then yung tela. And then set aside ko lang siya. Ayan. So after na mga 2 hours, ganyan, kasi natulog muna ako and may ginawa ako. No, umalsa naman siya ng kaunti. So, ang gagawin ko ngayon dyan is imamasa ko ulit siya for 20 minutes, guys. After 2 hours. Ayan. So, imasa ko lang siya ng maigi uli for 20 minutes. Ayan. And then, fast forward tayo guys. After 20 minutes kong imasa, ibabalik ko uli siya dyan. Ipaikot lang uli natin para lahat ng corner is malagyan ng butter. And then, takpan ko lang uli siya. Ayan. Make sure guys, yung room temperature hindi dapat malamig ha. Nasa tamang init lang tayo. And then, set aside ko sa dyan. And then, after ng mga 2 hours uli, sa mga alas 7 na to ng gabi guys. So, yung may breadcrumbs ako dyan. So, ganito na siyang umalsa. Ayan. Dapat umalsa siya guys. Yan ang isa sa pinakamahalaga pag nagbe-bake ng bread. Dapat umaalsa. Dami ko na kasing palpak. Ibig sabihin pag umalsa yan guys is perfect yung pagkakagawa natin. Not totally perfect, pero para sa akin na hindi naman ako masyadong gumagawa talaga ng tinapay. Perfect na yan, guys. And then, so hahati-hatiin ko na to. So, nasa inyo guys kung gusto nyo talaga lagyan ng ube flavor. Kung may nabibili. May nabibiling ko yung ready na ganyan. So, means na tinatamad ako maglagay ngayon. Hindi ko na siya lalagyan. Pwede nyo rin lagyan ng cheese. Ayan. So, hahati-hatiin lang natin siya ng depende sa inyo. Kung gusto yung ibenta, pwede nyong timbangin. So, since na-supply lang naman namin sa bahay, ganyan na lang yung gagawin ko. Kakat-cut lang natin siya ng ganyan. And after natin i-cut lahat, i-roll naman natin. So, hindi ako masyadong perfect gumawa ng pandesal shape. So, talagang kung ano lang yung kaya ko and mabilisan lang. At sobrang busy natin guys. Ayan, so ito, pag namimiss ko lang naman ang pandesal. So, simpleng roll yun lang tayo, guys. Ayan. Hanggang sa matapos yan. And then, after nating marolyo to is, lalagyan natin siya ng breadcrumbs. Papaikot natin yung breadcrumbs dyan. Lahat. Ayan. Diba? So, after ma-roll natin siya and malagyan natin siya ng breadcrumbs, ipapa-alsa ko naman to sa oven. So, inon ko yung oven ng 30 degrees. Yun yung pinakamababa, 30 degrees Celsius. Tapos, pinatay ko din siya. Basta mainit lang yung loob. And then, after noon, dapat umalsa na siya. And then, ibibake na natin siya for 180 degrees Celsius for 13 minutes. So, eto na guys ang ating pandesal.
Hindi ko pala siya na-videohan dun sa pag-bake. So, ayan guys, ang ating banda siya. So, pwede siyang i-freezer guys. And then guys, pag halimbawa, magdi-defrost ako, halimbawa galing sa freezer, niwa-warm ko sa microwave ng 1 minute lang. Ayan. And then, pag naman hindi frozen, mga 30 seconds, pwede siya. Maging kwan na siya. Mainit-init ba, ganun. And ito guys yung gamit ko, ube flavor. Ayan. So, ito yung available dito sa Norway guys na nabibili. Para mag-aroma, yung aroma ng ube yan, 'di ba? So, yun lang guys. Thank you for watching.